Ang mga lalaki likas na matigas ang ulo. Kung kukunin natin yung top 100 na pinakamahirap kumbinsihin o yung pinakamahirap ma-impress sa buong Pilipinas, malamang sa malamang lahat yan lalaki. At para sa akin, isa itong sumpa at pagpapala at the same time. Ipapaliwanag ko bakit ito naging pagpapala sa dulo ng video. Mula sa eskwelahan, malinaw na yan. Sino madalas na nagsasabi ng, bakit ako makikinig sa klase? Bakit ako mag-aaral? Games na lang ako. Magbubulakbol na lang ako. Sino kadalasan yan? Magko-computer na lang ako. Sino bang pipigil sa akin? Nung mga bata pa tayo, no, sinasabihan tayo ng mga magulang natin, mga nakakatanda, oh, mag-aral kang mabuti. Yan yung susi sa kinabukasan mo. Pero bakit ang dami pa rin sa atin talaga yung matitigas yung ulo? Hindi tayo basta-basta sumusunod. Likas sa atin kasi na hindi basta-basta maniwala. Disagreeable talaga tayong mga lalaki. Lalo na pag may mga nakikita tayo na ibang successful lang hindi naman nag-aral. No? Madalas tayong maging critical. Oh, bakit? Hindi naman nag-aral yun ah. Ba't yumaman yun? Pagkabataan tayo kasi hindi pa ganun kalawak yung ating isipan. Marami sa atin mga tol, matigas talaga ang ulo. Aminin natin, matigas ulo natin simula kabataan natin. Pero po, yung ganitong ugali o yung temperament ng mga kalalakihan, hindi lang po ito sa Pilipinas. Totoo po ito sa buong mundo. Lahat ng kultura, cross-cultural. Alam niyo kung bakit? Kasi meron tong biological at sociological basis. Biologically, mas mataas talaga yung risk-taking at competitiveness sa mga kalalakihan. Kaya marami sa atin hindi sapat na sasabihan lang na, oh, sumunod ka. Ang tanong bakit? Bakit ako susunod? Gusto nating malaman lagi kung bakit. No? Madalas pa sa atin, marami sa atin, pag sinabihan tayo ng ganon, ba't mo ako pa susunurin? Sino ka ba? Marami sa atin gusto nating subukan yung limits ng mga bagay-bagay. Hanggang saan tayo pwede makapunta. Gusto nating makita kung ano mismo yung totoo. Labas dun sa basta nakasulat lang o sinasabi sa atin. Socially naman, marami sa ating mga lalaki, yung pagpapalaki sa atin, ang turo maging matatag, matutong lumaban at saka manindigan. Huwag basta magpatalo. Kaso ang consequence nito, kailangan maging solid ka. Kailangan maging matatag yung loob mo. Kaso syempre, pag solid ka at matatag yung loob mo, hindi ka basta-basta makukumbinse, parang nagiging katigasan ng ulo siya. Lalo sa mga kabataan na hindi pa malinaw yung pag-iisip. Pero alam niyo mga pre, hindi ibig sabihin nun na hindi tayo natututo. Tayong mga lalaki, mahirap tayong kumbinsihin. Pag na-establish yung ganong ka-solid na prinsipyo, ang kasunod na niyan, respeto at loyalty. Diyan pumapasok yung pagpapala ng pagiging disagreeable o mahirap kumbinsihin ng mga kalalakihan. Ang disagreeable na lalaki, kung immature pa, pasaway lang lalabas yan. Hindi pa malinaw yung discernment at pag-iisip. Pero kapag ba nag-mature na yung pag-iisip, ang kalalabasan niyan matatag, solid. Pagbata kasi tayo, ang isip lang natin kontra lang ng kontra. Pero kapag nahubog na tayo ng hirap ng buhay, kaya na nating tumayo kahit pa lahat ng tao matras na. Kapag tumanda-tanda na tayo, nag-mature na tayo, kaya na nating humindi kahit anong pressure ng barkada. Pag kailangan ng ipagtanggol yung sarili nating pamilya, kahit pa dumanak yung dugo, lalaban na tayo. Sa ganito, pag nag-mature ka na, tapos sinamahan mo yon nung disagreeableness o yung paninindigan mo, yung paninindigan di na lang basta paninindigan, prinsipyo na. Kaya mga pre, hindi natin dapat tanggalin yung pagiging disagreeable natin. Kailangan nating tanggapin yun. Ang goal talaga ay i-distill o i-level up ito mula sa disagreeableness papunta sa disiplina. Dahil ang lalaking matigas ang ulo pero walang direksyon, sakit sa ulo yan ng lipunan, problema yan ng lipunan. Pero ang lalaking matigas ang paninindigan at talagang may solid na disiplina at alam kung ano na ang tama at mali, yan ang lalaking mahirap pabagsakin. Kaya pre, ang masasabi ko lang, tuloy lang. Keep moving forward. Padayon.